Ayan, it's March 10, 2026. So, ayan po no, hindi po ito nabalita no sa mainstream media. So, ang mga nagpo-post, no, ang mga nagpo-post ay mga OFW coming from New York. At ngayon po ay trending po, no? Trending na po sa TikTok. Then, siyempre, bibigyan po natin ng reaction po ito. Ito pong nangyayari pong giyera po sa Middle East ay parang wala ho talaga siyang magagawa. No? Yan po talagang pulpul nga presidente. No? Hindi siya nakakagawa ng paraan at may nabalitaan nga tayo sa Bahrain nga ang mga OFW gusto nang umuwi. No? Pero talagang yan po ay may requirements. May requirements nga hinihingi ang embassy ng Bahrain. So, bakit po kailangan po ng requirements? Supposedly, it is emergency na po yan. Dapat po talaga may emergency pass na po yan. Wala na pong mga hinihinging requirements kasi yung iba talagang gusto nang umuwi dahil apektado na talaga sa giyera. At siyempre hindi natin malaman ang Iran nga talagang wala nang puso't damdamin basta lang magpapabagsak ng mga bomba o missile. No, so kinakabahan na yung ating mga OFW sa ibang different naman mga ibang lugar na Dubai or Saudi ay safe naman ang ating mga OFW. Itong Bahrain lang po talaga ang gustong-gusto nang umuwi ng ating OFW. Pero talagang may requirements. No? May requirements. Hindi po talaga siya tinatawag na emergency pass na dapat isakay na sa eroplano at makauwi na po talaga sa Pilipinas. Pero talagang ang dami na po nagreklamo sa embahada ng Pilipinas po doon sa Bahrain. Tapos ngayon, after 2 days ay nasa New York na nga itong mag-asawa, no, at mga ibang kasama ni BBM nasa New York sa may Pier Hotel, no, isa siguro sa mamahaling hotel diyan sa Amerika, at natunugan nga nandun, at yung mga OFW natin diyan, no, mga nagtatrabaho diyan sa Amerika ay talagang nirali ang hotel. Siyempre ang management po diyan ay siyempre nababahala dahil nadidistract o nawala na ng interest para pumasok diyan sa hotel. So talagang hindi maiwasan, hindi talaga kaya ng mga kapulisan o management ng hotel nga itaboy ang mga OFW, no, diyan sa New York. So isa po itong kahiyan. Isa po itong kahiyan kay BBM at kay Lisa Marcos na kasagsagan ng giyera ay nandyan sila sa Amerika. Bakit? Bakit nasa Amerika itong mag-asawang ito? Bakit hindi nila inaasikaso with his present, no, na maiuwi? No, may nabalitaan tayo bakit daw sila uuwi. Mamatay na lang sila sa Middle East kaysa uuwi sila dito ng walang matanggap. Ang sabi daw ay pag may umuwi na mga OFW ay may 150,000 each, no, nga pabuya, parang bigay ng gobyerno, pero yung pala ay 15,000 pesos lang. So gaano ka pagbubudol itong ginawa ng ating gobyernong ito, no? Pinangakuan ng 150,000, yung pala ay 15,000 na lang. So yung ibang ating mga kababayan ay na talagang umuwi. Ang 15,000 ilang araw lang yan. So hindi na daw sila uwi kaysa mamatay sila sa gutom, mamatay na lang daw sila sa pagbomba ng Iran. Kaysa uuwi sila nga wala silang baon nga pera. Sino bang magsasahod sa kanila? Gera nga, no?
gera nga sa Middle East. Tapos pangangakuan ka ng 150,000. Yung pala ay 15,000. Hanggang ngayon, hindi na po natatapos ang pagbubudol nitong ni BBM. Tapos nasa New York siya. Ang kapal ng mukha mo, BBM. Matindi na talaga ang pagkakapal ng mukha mo. Winawaldas mo ang kapirahan ng taong bayan. Ano ang ginagawa mo dyan sa New York? Imbis ang asikasuhin mo ay itong mga OFW. At binabantayan mo ang remittances ng OFW. Pero sa pag-uuwi, sa gustong umuwi ng mga OFW coming from Bahrain, ay may requirements pa. Kung halimbawa may requirements tapos yung ibang mga OFW ay hindi makumpleto ang requirements, hindi makakauwi. Dapat po yan po ay pag may gera po, wala na pong requirements. May emergency pass na po yan eh. No? Kahit yung iba, may narinig ako, kahit wala na silang matanggap sa gobyerno, gusto nila makapili na ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil grabe daw talaga sa brain. Nasa brain mo talaga kung kapag ang Iran daw, no, ay talagang nagpapaano ng bomba, ay talagang wala na awa. Kaya delikado ang mga OFW natin sa Bahrain. Yan lang po talaga ang hindi ko makuha, no, pero aking porsigihin na makuha 'yon, yung makuha yung telecast ng ating OFW, yung may requirements pa para makauwi ang mga OFW. So, kayo na lang po magkomento. At sana po bago po kayo magkomento ay nahingi po ako ng konting tulong ng likes, share. At siyempre po, sana po ipakisubscribe po ang notifications all bell lang po. Dahil ito po yung bago kong YouTube channel, itong Dan the Defender. Sana sa aking mga pinsan dyan, mga Oliverio throughout the world, ay tayo po isang Oliverio. Sana po ay inyo pong tangkilikin itong aking YouTube channel dahil po tayo ay isang maisog. Till death do us part. Duterte lang ang malakas. Panoorin niyo po ang mga video. Papanood niyo naman ng video na yan. No? Yan po ay pinaghirapan po natin para yan atin ay ipakita sa inyo kung ano po ang nangyayari ngayon sa New York. Na galit ang OFW natin sa New York, sa Amerika, sa pagpunta ng mag-asawang Marcos. Bakit inuna pa ang pagwawaldas ng kapirahan na naman natin sa pagpunta sa New York at hindi niya inetskaso ang ating mga OFW sa Middle East. Panoorin niyo po ang full video. Binabantayan ni BBM ang remittance ng mga OFWs dahil daw sa gulo sa Middle East. Buti pa ang remittance binabantayan, pero ang mailigtas ang mga kababayan natin sa nangyayaring gera sa Middle East, hindi maaksyonan. The best president, kupal. Aray ko!